Ano expect natin sa Marcos? Sinungaling nga. Wala sa work ethics nila, transparency, government. Hindi, mas kapani-paniwala yung iba talaga yung nagpapatakbo eh. Tsaka biruin mo si Angara, nakaharap si BBM mo. Hindi nang hingi ng pera kay BBM, kundi kay Martin. Grabe talaga, no? No Willie Rebillame sa slate ni PRRD. Wala naman po siya sa slate ni PRRD. May distansya nga eh. Good day, boss. Weak leader tulog humuhupa kaya walang alam. Doon ako nagtaka eh, no? Bakit nasisira yung mga diki natin? Nagtaka pa siya eh. Di ka ba marunong magalit? Tanggalin mo. Wala lang sa kanya. Ngayon daw, sabay-sabay na nagkakasiraan. Malamang, palusutan yung ginagawa eh. Ang nipis ng mga semento nakita natin. Ganun lang pala yun, yung para nakapatong lang sa lupa. Putya, dati nakikita ko, bato-bato, patong-patong na bato, bago sa sementohan, bago. Putya, nakita ko mahuhulog yung manipis na semento. Naka-slant yung lupa, tapos pinatungan lang ng semento. Wala akong nakitang bakal dun. Servants, people power na po, trillion pesos na bulsa na. Mababalitaan natin ngayon, no? Binenta Star City, binenta yung ganun, nagbenta ng ginto, umutang sa IMF World Bank. Yun talaga pinakamalupit sa akin eh. Yun talaga ang pinaka-worst. Kumuha ng 90 billion sa PhilHealth, tapos umutang ng 28 billion sa World Bank para gamitin sa health. Kailangan talaga umutang pa. Kinuha nyo nga yung 90 billion galing sa PhilHealth. Kaya ano ba naman yung John Witter po, pero pro Duterte. Hindi ko siya yata nakikita, John Witter. Ay, nakalimutan kong i-wrap up bakit hindi lang war on drugs yung, kasi kung war on drugs lang, tignan nyo i-menos nyo yung reward system para makonekta lang po natin. Bakit para reward? Kasi yung reward, doon po yung magmumula po yun, maikonekta lang po yung Pogo. Yun po yun eh. Kaya sila Quadcom, di ba? Kailangan may connection. Droga, Pogo Money, AJK, tsaka droga. Isang tuhog lang yan. Kailangan ng connection yan. Yun yung sa AJK. Nagbibigay sila ng reward kada may napapatay. Kaya patay ng patay. Yeah, di ba? Ngayon, saan manggagaling yan? Sa mga illegal activity ng droga at saka Pogo. Pero sa kasawiang palad, akala natin kaya ayaw ng Pogo dahil ayaw nila na yung ayaw sa sugal, di ba? Sugal ng Pogo eh. At saka krimen hinggil dyan. Pero bakit ngayon? No? Bakit po ngayon? Ito po ang balita rito ngayon. Yung hindi na lang po Pogo. Tinanggal yung Pogo pero pinalitan ng mga electronic casino na meron ng listahan yung PAGCOR ng mga inaprobahan eh. Ngayong October lang po. Mas malala to. Kasi yung Pogo, Chinese po, mga incheck po sa iba't ibang bansa nagsusugal doon. Karaniwan sa China. Ito pong pinalit nila ng mga electronic casino ng PAGCOR. Mga Pilipino na po makakapagsugal niyan. Turuan na lang tayo, magbisyo lahat. Ruru.
Nombayamik, laging walang alam tulad nung sa KOJC, wala ring alam. Oh, di ba? Wala raw pinasok na baril. Wala raw naganap ng mga engkwentro sa KOJC. Tapos inamin mismo ni Torre na meron silang baril. 'Di ba patay na yan, nabuhay, di tuluyan na. Ang tunay pala na pangalan ng Pangulo natin, Sir Badong Bongbong Didi, na kamag-anak na Ferdinand Combs. Pinahihirapan mo pa. Yung iba kasi hindi naman pa sikat si Didi Combs. Sa mga mahilig lang po sa hip-hop siya eh. Yan po si Didi Combs ngayon ang sikat na involved po sa mga panggagahasa sa mga minor de edad. Yung CHR, may listahan ng mga napatay sa war on drugs daw, pero walang listahan ng mga na-rape, napatay, na nikawan ng mga addicts. I'm living witness dahil kay PRRD, yung kakilala ko ay nagbago ang buhay. Ngayon, nakarating ng Canada. Sir Bads, dapat po may bato-bato po. Yan po, para kumapit yung semento. Grabe, tinipid talaga. Nakita nyo ba? Sana ba yung picture nun? Yung nag-inspection siya, kitang-kita mo, yun na mahuhulog lang, parang lupa lang, tapos semento. Ngagba nga kaya walang alam. Basta straight tayong lahat, pilitin natin, yakagin ang buo kong pamilya sa buong Tondo at sa Bulacan, sa Cavite at Caloocan. Kailangan nating manalo. Ito po yung lineup natin, no? Batogo, sa mga PDP po, Batogo, Ipe, tapos si Jimmy Bondok, si Hinlo, Attorney Hinlo at Attorney Lambino. Yan po ang 6 ng PDP. Yung mga sa labas naman po, pero inendorso ni Tatay Digong, ay ang mga sumusunod. Pastor Kibuloy, ito po si Chavit Singson, si Vic Rodriguez, at syempre ang ating number 1 senator, si Marcoleta. Bakit siya number 1? Siya lang nanonood sa akin. Pero lahat iboboto natin. Maslog ang babaeng zombie, the living dead. Paano? Hindi excuse na sabihin ni Marcos, kasi hindi ko alam, the commander must always be informed. Tsaka lalo na po yun, no? Lalo na po yun na halos lahat ng adik sa balita, adik sa politika, alam. Tapos yung Pangulo hindi alam. Ibig sabihin wala siyang hilig sa politika. Puro na lang walang alam kahit bakit kasi naging presidente. Ang walang alam. Na-scam nga tayo. Ang numero 1 ng scam sa atin si Mangga Aimee. Balik siya eh. Napunan nyo? Dahil alam niya na walang Duterte group na gusto siyang iboto. Pucha, balik siya. Ito na dialogue niya eh. Na siya ay sinusuportahan pa rin ni BBM kahit na wala siyang pinapaniga, etc. In-stress niya yung sinusuportahan siya para yung mga BBM supporters ayaw din sa kanya. Pag nagkataon si Aimee laglag eh. Kung ano man po yung ibig nyo sabihin, bakit ayaw nyo po kay Philip Salvador? Meron din naman po mga artista sa kabila. Yun po yung pinapaliwanag ko rito kanina pa no? Yung mga taga-kabila po, wala pong duda, susuportahan po nila lahat ng kanilang kandidato. Tayo po, hanap tayo ng hanap sa kandidato ni Tatay Digong na inendorso ni Tatay Digong, naghanap tayo ng para hindi natin sila iboto. Di ba? Dito po sa kabila, kasi hodang mga palpak naman yung mga yan, iboboto po ng mga kalaban natin yan.
Pero tayong maka-Duterte, no? Mas marunong pa tayo kay Duterte minsan. Eh. Tinaas na kamay, sinuportahan na, kapartido pa. Pero may nagsabi po na vlogger, ha? Minsan nakakasama ng loob. May magsabi lang na vlogger na dapat hindi tayo mag-straight. Eh hindi na tayo mag-straight. Kasi mas importante sa atin yung vlogger kaysa kay Tatay Digong. May magsabi lang na vlogger na hindi nakukulangan ako kay Bongo at kay Bato. Hindi na natin iboboto si Bongo at si Bato. Kahit kailangan natin ng numero. Sila po walang duda eh. Yung kalaban natin, walang kaduda-duda, iboboto si Manny Pacquiao, si Bong Revilla, si Lito Lapid, si Tito Soto, si Erwin Tulfo. Ibig nyo sabihin, mas magaling yung mga sinabi ko kay Philip Salvador. Eh eto, proven na best actor. Yun nga po yung nakakahinanakit sa ating mga nagsasabing solid Duterte tayo. Pero hindi natin maisolid yung mga gusto ni Tatay Digong. Alam niyo po ba kung bakit importante ang numero ngayon? I-impeach nila si BP Sara. Hindi po yan na haka-haka lang ni Badong. Sinasabi po yan ng ACT teachers. Pag nanalo uli kami, i-impeach na namin si BP Sara. Sa impeachment po, ang magde-decide kung tatanggalin sa pwesto si BP Sara, mga senador. Sila walang duda, iboboto nila si Pacquiao. Pero tayo pa, pinipili tayo ng mga vlogger ninyo na paborito. Hindi ko naman sinabi huwag kayong makinig sa vlogger. Pero pwede ba, sa usapin po ng pagboto, ibigay naman natin kay Tatay Digong. Alam niya nakaharap yung anak niya sa may purpose po kung bakit kandidato si Ipi. Winnable siya. Kayo naman, no? Ayun po nakakagalit minsan eh. Laban tayo ng laban. Naninita pa tayo eh. Bakit ba? Lalo na yung mga taga-abroad. Bakit hindi nyo pa todo dyan sa Maynila? Tumutodo naman kami. 1,000 lang mahigit eh. Yan ba sapat na sa people power? Pero may chance tayo na talunin. Eh sabi ng vlogger namin, eh, hindi siya na sisiyahan. Eh. Hindi nasisiyahan sa mga tao ni Tatay Digong. Kasi malakas po talaga, pera biro. Ang lakas po niyan 12 na yan. Pag kayo po ay inunan nyo yung pagdududa, pagdudahan natin yung mga Duterte. Eh, wag na tayong magsabi na Duterte kami, solid kami. Puta, solid ba yan? Hindi po ganyan na solid. Kaya nga po naging presidente yan si Tatay Digong. Hayaan nyo po sa kanya. Sabi ko nga sa vlogger ninyo, 99% maniwala kayo. Wala po akong sinasabi na hindi nyo paniwalaan yung mga vlogger. Eh. Maniwala kayo sa sinasabi nila. Pero sa diskarte po, no sinong patatakbuhin, hindi naman sila kinonsulta eh. Duterte po yan. No? Meron po limit yung mga kakayahan ng mga vlogger. Eh kung magagaling pala kami sa politika, di senador dapat kami ngayon. Nakukuha po nyo? There's a thing in politics called winnability. Eh kung pahusayan lang ang labanan, di ang dami nating pwedeng patakbuhin na mahuhusay. Kaso hindi lang po pahusayan yan eh. Winnability. Winnable ba? Ayaw nyo,
gusto nyo ng laban, gusto nyo ipagtanggol yung mga Duterte. Ito po ang best way para ipagtanggol si BP Sara. Sabi kayo na Saba, pagtanggol natin, inapi si BP Sara. Ito na po yung best way. Oh. Numero sa Senado kasi sila boboto. Si Tulfo ang iboboto nyo. Siya nga nagsasabi na impeachment. Nangangatwiran po si Erwin Tulfo. Kaya naman impeach si BP Sara dahil hindi siya nanumpa. O kita nyo? Katwiran. Kasama ba sa impeachment yung hindi ka nanumpa? Nakita nyo ba ngayon? Involved si Bato, si Go. Hindi nila iniiwan si Tatay Digong. Ito chance natin to do our part. The best way is to vote straight. Kasi wala naman po yan yung salita natin. Pagtanggol si BP Sara, pagtanggol si BP Sara. Ito po yung totoong magtatanggol kay BP Sara. Sa tingin nyo ba si Ipe, boboto yan against BP Sara? Si Erwin Tulfo, boboto ba yan against BP Sara? Si Pacquiao, boboto ba yan against BP Sara? Si Tito Soto, boboto ba yan? Si Lacson, lahat ng 12 ng kabila, boboto yan. May posibilidad, malaki posibilidad na bumoto against BP Sara. Pero yung mga nasa atin, hindi po boboto yan ng against BP Sara. Paisa-isa na lang nga kakampi natin, no? Sa congressman, si Richard Gomez, Marcoleta lang. Yung nagpapahayag ng iba. Boss, kaya nadala yung tao sa mga artista nang dahil kala Robin at Revilla. Wala kasi nagawa sa Senate. Puro pogi lang. Pero boboto si Robin pabor kay Sara Duterte. Bakit may mga ginawa ba sila Tito Soto talaga? Sila yung mga naunang mga senador. Hindi naman si Maharlika yung sinasabi ko rito na ang sinasabi ko kung kayo ang kausap ko, hindi si Maharlika. Mahirap kumbinsin si Maharlika. May sarili utak yun. Ako rin, di rin nila ako makukumbinsin ng mga vlogger. Kayo pong narito, hindi naman yung kayong wala rito sa akin. Kayo pong narito, di ba? Ito po yung katwiran ko. Yung politika po, meron tayong leader ng politiko, mas maalam po sila. Kasi po, napakasimple niyan eh. Ito lang papaliwanag ko sa inyo. Kasi po, nagpalahok kami sa eleksyon eh. Ako mismo nagpapalahok sa eleksyon nung kolehiyo. Is either kukunin mo ba yung pinakamagaling na kandidato? Mix mo, di ba? Yung pampresidente mo, pinakamagaling, mga dean's lister, president's lister. Pero magdagdag ka rin ng mga gwapo at magaganda. Yung mga tinitilian, mangungumbinsi ka rin nun. Winnability, panghatak. Nakakahatak sila ng yung mga gwapo at magaganda, nakakahatak ng mga tao. Wala ka namang, hindi naman pwede magpasok ka sa university ng artista eh. Ang importante, nasa atin yung magagaling na kandidato. Meron ba mananalo kay Vic Rodriguez at saka kay Marcoleta pagdating sa batas-batas dito sa mga present senator natin? Kinuha natin yung mga magagaling, pinatakbo natin sa tumakbo sa under ng Duterte.
leadership, kinakailangan din ng mga panghatak. Ganun talaga ang politika. No? Ganun talaga ang politika. At kung hindi ka politiko, hindi mo yung pala naman di lahat na lang ng mga retired Supreme Court Justice, lahat po ng mga top bar top notcher, yun ang patakbuhin natin. Ang problema, mananalo ba sila? Di ba? Mananalo ba yung mga magagaling lang, matatalino lang? Hindi naman sila winnable eh. Hindi nga sila kilala eh. Sa politika po, wini-weigh mo rin. Kasi tatapatin ko na kayo, may gusto silang manalo. Eto kasi yan eh, tumitingin sila sa, eto tatapatin ko na kayo, yung nagsabing wag mag-straight, may gustong mahalal mula sa kabila. Kung hindi ka mag-straight Duterte, napatanggap mo yan, napatanggap mo yan sa mga viewer mo, na dapat hindi tayo nag-straight Duterte. Madali mo nang mapapasok yung taga-kabila na gusto mong manalo. O, yan yung isang vlogger na magaling. Yung isang vlogger naman na magaling, o grupo ng mga vlogger, tinignan naman nila, eto yung mga winnable sa Duterte, laging pasok sa top 12 si Bato at saka si Go, saka si Tatay Digong. So kung makukumbinsin namin yung mga Duterte na wag iboto yung dalawa, baka pumasok yung bata namin na Duterte din. 'Di ba? Pinapaliwanag ko na sa inyo, syempre hindi sila aamin yan. Pero yan yun eh. Maka-Duterte kami. Duterte yung aming sinusuportahan. Pasok lagi si Bongo tsaka yun kasi yung pananaw nila na si Bongo at ang tanging makakapasok sa Duterte, si Bongo lang tsaka si Bato. Kaya kung Duterte ka, dalawa lang ang pwedeng pumasok sa atin, malaki yung chance ko pag mawawala si Bato tsaka si Go sa preference ng mga Duterte supporters. Pinapaliwanag ko na sa inyo yung reason behind ng ganyang ideya. Tignan nyo si Marcoleta, laban lang. Wala silang scheme. Hindi sila nag-i-schema na eto kinakailangan malaglag to si Bato tsaka si Go para makapasok ako. Laban lang. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng ganun yung iniisip nila. Hindi ko naman 100% sure ako. Vlogger lang din ako eh. Pero channel ko rin to eh. Di ba? Channel ko rin to eh. Kung kaya nilang ipaliwanag na wag iboto si Bato at si Go at si Ipe, kaya ko rin ipaliwanag kung bakit dapat siya iboto. Sabi ko nga, baka mag-backfire pa sa inyo yan sa sinusuportahan ninyong kandidato. Pag known kayo na Duterte supporter, hindi na mawawala yan. Hindi naman kayo iiwan ng mga ano nyo eh. Pero pag nagalit yung mga Duterte supporter sa kinakampanya ninyo, baka mag-backfire. Ingat po kayo dun. Kami po dito sa Kulto ni Digong, lahatan. Wala po kaming inaano saan man kayo nagmula. Lahatan kami. Boto namin lahat ng tinaas ni Tatay Digong, lahat ng inendorso, lahat ng PDP laban. Mapa-winnable man siya o hindi. Paano magiging winnable yan kung namimili tayo? Huwag tayong magbiyak-biyak ngayon. Hindi na po. Dati, hinahanap nila sino mga kandidato
Naiinip na kami. Nung naano na, ay, kandidato pala yan. Kasi yun lang ang sasabihin nyo sa kanila. Kulang sila. Sino ba kumpletong senador? Meron pa ba tayong mga ano ngayon? Mga salongga, mga jokno, tanyada. Karekto. Yun lang mga kapatid. Marami